under naman eh. Hindi naman po yan si Rider eh. So lahat ng mga nakaparada dito ay pagtitikitan. So bawal na bawal ang parada rito. Ma'am, kitang-kita sa camera ko na nakikipaghatakan dito sa tricycle. Ano nangyari? Okay yung tulugan ni tatay. Tingnan nyo. Nakahang dito sa likod. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay May 10, 2024 at sa oras na 7:30 ng umaga. Nandito ngayon ang Special Operation Group ng MMDA sa kahabaan ng EDSA southbound. Ang activities ngayon team ay magsasagawa ng bus lane or busway operation para sa dagdag kaalaman tungkol sa traffic rules and regulation. Paki-check na lang description sa ating video. Bukod sa lalabag na dadaan sa bus lane, ay maninita rin ang team ng mga number coding. So ngayon ay Friday. Ang masisita ay license plate ending in 9N0. At ang multa nun pagka nasita ay 500 pesos. Number coding. Regarding naman sa number coding, lalo na pagka kayo ay senior citizen, sa Makati area ay pwede kayong magmaneho basta residente kayo ng Makati City. Pangalawang number coding. Pangatlong number coding. Sa loob ng 30 minutes, mayroong dumaan na motorsiklo sa busway. Sir, ano po bang violation itong dalawang motorsiklo? Itong dalawang motor, sir, dumaan to sa busway. So, yun ang violation nila. Kaya lang, yung isang motor na Honda, nung i-verify namin, wala siyang license. Kaya may impound. Itong isa po, kompleto naman. Itong isa naman, may license siya, kaya titikitan na natin siya ng busway violation. Ano po mangyayari dito sa motor na yung rider ay walang lisensya? Dadalhin po natin yan sa impounding kasi wala po lisensya. Nag-start tayo kanina ay 7:30 ng umaga at ngayon ay 8:50 na ng umaga. Epektibo ang tiyaga at sakripisyo ng authority sa paghuhuli or paninita ng mga traffic violators dito sa kahaba ng EDSA dahil ang mga nasita ngayon o nahuli sa bus lane ay 4 na motorsiklo. Ganon din sa number coding, ang nahuling 4-wheel drive ay 6. Okay, sama lang kayo dahil ang susunod nating operation ay ang mga illegal parking. Tara! Ngayon ay May 10, 2024 at sa oras na 9:45 ng umaga. Nandito ngayon ang Special Operation Group ng MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go at nandito tayo ngayon sa may kahabaan ng Rojas Boulevard Service Road. At makikita nyo dito yung mga kumpol-kumpol na sasakyan at ginawa ng terminal. Kung titingnan nyo, dalawang lane ang kanilang nakupa. Ito naman yung mga legit na parking area. Ang ganda tingnan, no? So, ang mga matitikitan, ito. Ang mga ito. Tay, good morning. Ito ba ay terminal nyo talaga o waiting area? Waiting to, sir. Terminal talaga namin dito. Ang problema, karating lang namin. Katulad nito, nagtamba kami. Wala kami malakyan. Nagbabayad po ba kayo ng parking fee dito, bawat jeep? 20 po, sir.
20 bawat jeep. Eh, wala naman kami magagawa, sir. Eh, nakaabalandra talaga kami dito eh. Pero alam nyo nga bawal dito. Opo, matagal na. Okay, sige, maraming salamat ha. So yun, nakikita na sila. Tatay. So ang mangyayari dito, pag titikitan lahat, yung mga naabotang may mga driver, yung iba nakaalis na. Kung sakali mga may iniwan dito at walang driver, mahahatak. Bukod sa mga illegally parked vehicle, kasama rin natin ang SCOG at sila ang namamahala sa sidewalk clearing. Hindi naman kinukumpis kayo mga paninda, kundi kinukumpis kayo mga upuan o lamisa. Dito na rin sila nagluluto. Nasa Pasay area tayo. Pero pagdating doon sa may BPI, ayun, kita ba? Paranaque na. Palampasin natin ang jeep. Oh, yeah. Kita niyo BPI, Paranaque na yan. Tapos ito ay part ng Pasay na kung saan nandito tayo. Biglang linis oh. Doon lang tayo galing kanina at nasa tapat ng The Heritage Hotel itong team at nasita itong bus na out of line ayon sa dokumento. So ang magiging multa nito sa operator ay 5,000. Ganon na rin sa driver ay 1,000. So ito ay may impound. So yung mga pasahero nito, pinababa na kanina. Nasa kahaba ng Buendia itong team at nadaanan itong isang bus na nakapark dito at naharangan itong bike lane. Wala pala mga pasahero. So talaga naka-waiting lang siya rito. Ito yung sinasabi ko kahapon, may car wash na nangyayari. Hanggang doon yan. Nandito na ang team ngayon sa may kahaba ng Sobel Rojas. Ayan yung Skyway saka yung Osmeña Highway. Nandito ang team kahapon. Ito ay follow-up operation dito sa kahaba ng Sobel Rojas. Dito muna tayo sa unahan. Ayun, may nakapark doon sa sidewalk. Ngayon matutuwa yan pagka walang mga driver. Ayan, dami nito oh. Ang oras ngayon ay 11 AM. So, malaking pinagbago kumpara kahapon. Wala na yung mga gulong dito. Ito oh. May na-attack dito.
under naman eh. Hindi naman po yan si Rider eh. So lahat ng mga nakaparada dito ay pagtitikitan. So bawal na bawal ang parada rito. So andun tayo kanina. Pagtawid lang dito, ang dami mga nakapark dito. So lahat yan pagtitikitan at paghahatakin yung mga sasakyan na iniwan katulad nito. Ano yung kukuha nito? Ito, 153. Ano ba kayo nagpapark dito? Hindi, kahapon lang po kasi nagkupilit sila dyan kahapon. Ito, Manila raw. Tapos ngayon, Makati na naman. Hindi nga na malaman dito po Makati o Manila itong area na ito. Sir, ito ba mga sasakyan na nakikita rito sa harap ng mga vulcanizing shop, ito ba illegally parked vehicle? Yes po, opo, illegal po to. Actually, recently, inoperate po ng MMDA po yan. At tinan-over po namin sa barangay. No? At nilagyan po nila ng harang. Ang ginagawa po nila, tinatanggal nila yung harang at nagpapark po dyan. Karamihan po dyan, di naman po taga Makati, mga taga Maynila po yung may-ari niyan. Yun lang po, maraming salamat po. At kung ako may-ari ng SMD, sir, lagyan ko no parking yan para ma-aware kami na hindi kami magpapark yan. Dapat lagyan ng no parking yan kung talagang ayaw nila paparadahan. Okay, bakuran nila to, yung area na to. Anong lugar po ba itong pinaparkingan nyo? Subel Rojas po. Ito yung Manila po. Manila. Manila, boundary ng Manila po. Bara na yan. Sa oras na alas 12 ng tanghali or 12 noon, ito na ngayon ang resulta ng area na ito. At dito sa kabila, ayan, nahatak na lahat yung mga sasakyan dito. Ang mga naiwan, yung mga basura na lang. Ang padiretso nito, yung kabaan pa rin ng Subel Rojas, yung junk shop, dyan sa unahan. Ito yung part ng Taguig at naghati ng boundary sa Makati, itong tulay. Ito na yung Makati area. Ayun, no? Nagkahilahan na dito. Ito, part na ito ng Makati. Napasan ng tulay. Ito naman, yung may-ari ng tricycle na ito, may tangkang tatakas. Nakipaghilaan kay ma'am. Ma'am, kitang-kita sa camera ko na nakikipaghatakan dito sa tricycle. Ano nangyari? Sabi niya kukunin niya yung lisensya, pero tinatakbo niya yung motor. Oh. Hawak ko yung likod. Dito siya tumama, muntik pa tumatumba. Ito naging resulta.
Nakikipag-anuhan eh, makakaladkad pa ako. So, ayon sa kanya ay nataranta. Ayun, si Kuya nakahubad. Naging pahingahan na nila itong ibabaw ng tulay. Okay yung tulugan ni tatay. Tingnan nyo. Nakahang dito sa likod. Oh, tingnan nyo. Oh, wala. Oh, ayan. Tingnan natin ang poste. Ay, may aso pa kayong alaga. Oh, meron pa. Oh, di ba? Presko rito. Oh, ayan. Kala ko meron pang kuryente. Oh. Ay, may tukod pala kayo. Hindi ba kayo natatakot na mahulog dito? Tingnan niyo yung poste, oh. Matibay naman pala yung poste. Nakatali sa poste ng Meralco. Aday, hi. Hello. Ang oras ngayon ay 12:20 ng hapon. Ito, tatanggalin na itong pahingahan ni tatay. Dahil ito ay delikado. Nasa ano mismo eh, gilid ng tulay, maski isipin natin nakatali siya dito sa poste ng mga Meralco. Sa oras na 12:30 ng hapon, ito na yung resulta. Lumuwag na at maganda ng tignan. Nakikita ko sa kaliwa itong bagong Senate building. Ang ganda no. Tagal na natin hindi na-update ito.